Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Litose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Papuri po sa pangalan ng ating Panginoon. Muli welcome po sa ating time in the Word at tayo nagagalak. Tuloy ang biyaya at kahabagan ng Panginoon sa atin at tayo nakakapagpatuloy sa ganitong pag-aaral. And I pray and I hope at sa biyaya ng Diyos ay patuloy itong ginagamit ng Panginoon upang matuto tayo ng kanyang mga katotohanan. If not, kung ito yung mga alam na natin ay ma-review natin. And also, isang challenge po sa atin ay hindi lamang magkaroon tayo ng dagdag na kaalaman, kundi paano ito magkakaroon ng epekto sa ating pamumuhay, sa ating pananaw sa mga bagay-bagay. And as we have been studying about the doctrine of the Spirit, how involved, gaano ka-involved, gaano kalaganap ang gawa, ang kilos ng banal na Espiritu sa buong sannilikha. So hindi siya limitado sa loob lamang ng mga churches, hindi siya limitado sa buhay lamang ng mga Kristiyano. And as we have been seeing how the Holy Spirit, God the Holy Spirit ay involved sa lahat ng bagay. And today, we will begin to see kung gaano ka-involved ang banal na Espiritu sa buhay at ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay naririto sa lupa. So tayo ho ay dumako muna sa ilang mga announcements and reminders bago ho tayo sa mag-pray para ho sa ating pag-aaral. Una ho sa lahat, ang malapit na activities natin, particularly para dito sa ating mga kapatiran sa JCBC ay ang ating sports fellowship. Sa August 26 po yan with JCBC Panday. So pray po natin and sana maging maganda ang lahat, ang programa, ang panahon, and yung gustong sumali na magpatahi ng sports uniform natin ay pwede ho kayong makipag-communicate sa akin, kay Brother Daryl o Brother Chad. At hindi ho required ang sports uniform para sumali sa mga laro. Pero maganda ho kung meron ho tayo yan. And then magkakaroon tayo ng mga qualifying games dito sa in-house games dito sa church natin, so maraming gusto maglaro ng chess, gusto mag-represent for our badminton. So please, I wait for further announcements. Meron tayo mga sign-up sheet at ipaprioritize ho natin syempre yung mga members ng church, yung mga attendees ng church, and ilalagay natin sa dulo. Minsan nagkakaroon tayo ng panauhin right there at the very event, pero ilalagay natin sila sa dulo at ang ating pa-prioritize ng members and mga regular attendees ng ating home iglesia. And then also, atin hong patuloy na ipag-pray ang kalusugan ng bawat isa, yung ating mga gawain pag Sunday, and meron tayong bagong sinimulan na ministry. I'm very much excited sa ministry na ito, yung ating Pika-Pika ministry. Pick a question and discuss and answer, then pick a food and eat. So yun nagkakaroon tayo ng somewhat an informal theological conversation, dialogue with each other, and then habang nag-fellowship tayo. So Lord willing, gagawin natin yan once a month. And then sa atin hong July 21st, we are also very much excited na muling magbabalik yung ating mga Bible class. If you remember, before the pandemic, meron tayong Saturday night Bible class. And ibabalik ko natin yan, pero hindi na siya Saturday night, kundi Sunday evening na. And ang church show ay mga kapatiran sa JCBC ay bumoto dahil mas maraming available ng Sunday. So talagang yayariin natin yung ating Sunday, lulubusin natin. And I was speaking to one of our brethren dito sa church na, well, yes, para sa amin bilang mga tagapagturo, it's an extra load, medyo nakakapagod, pero well, it's Sunday. Sunday is for the Lord. It's the Lord's Day. And what a wonderful thought na mula sa umaga nandito ka sa church hanggang sa gabi nandito ka sa church. And again, to spending your time with the things of God, with the fellowship of His people, the worship of God, the service of God. So muli, napaka
ganda. So gusto kong encourage ang ating mga kapatid, particularly sa JCBC, to really invest on that and be prepared sa mga gagawin natin mga programa. So every other Sunday ho, magiging schedule ng ating mga Bible class. The first one will be evangelism. At titignan natin ang Biblia, yung theology of evangelism, and then yung practice ng evangelism. At nawa ay tayo ay bilang mga Kristiyan ay mahamon, bilang isang church ay kumilos, and we will proceed din kasama niya ang ating mga evangelistic activities in the near future. And nakapila ho dyan yung ating soul winning, yung ating counseling seminars and yung ating preaching or teaching classes, and yan ho yung mga isusunod natin. Ang goal natin ay ma-develop pa ang mga kapatiran sa JCBC, ma-equipped para po maipaglingkod ng bawat isa ang mga kakayahan at mga kaloob na binigay ng Panginoon sa iba't ibang mga ministeryo. So yun ho, ang ating mga, by the way, I believe nag-set po ng basketball fellowship this coming Sunday. So pakipag-training yan, at mga men gustong sumali, very much welcome. Hindi kailangan maglalaro. Kung gusto nyo hong manood lang, maki-fellowship doon sa basketball court, very much welcome din po kayo na gawin yun. Okay, that covers our announcements. And nga ho pala, today nag-celebrate ng birthday si Kuya Charles Paule. Brother Charles, happy birthday, and nawa patuloy kang lumago sa pananampalataya. Speaking of Paule, pray natin yung kapatid ni Brother Dave, yung hiningi niyang prayer request ang Sunday. Tomorrow early morning sila luluwas, sasama siya, na siya yung pinaka nag-recommend sa doktor, sila luluwas para maoperahan sa katarata yung kapatid ni Brother Dave. So pakisama ko doon sa prayer, yung kanilang biyahe, yung procedure, wisdom sa doktor, and yung buong treatment po na yun. Nawa ay gamitin pagpalain ng Panginoon para sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan. And then hindi lang yung physical, kundi yung spiritual na kalagayan din ho ng kapatid ni Brother Dave ay isama daw po natin sa ito. Pray natin patuloy si Pia, ang anak ko ng Dining family, ang health, so hindi pa ho completely. Salamat sa Diyos na uuwi na from the hospital, pero meron pa rin mga ilang mga bagay na inobserbahan na kailangan tignan. So kasama ho sa prayer ang peace, comfort, and provision para ho sa buong Dining family. So again, kung meron ho kayong mga prayer requests, let us know para maipag-pray ho ating ho mga kapatiran. And also, lastly pala, hindi ko makalimutan, this coming Sunday morning, I will not be here at JCBC. I will be preaching sa Grace Christian Church dyan ho sa Parada, and pakisama ko niyo yun sa prayer, pero sa afternoon service ay magkakasama-sama po tayo. That covers our announcements. Dadako ho tayo sa ating prayer time, and then we'll go right to our lesson. Let us pray. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo, namamangha sa biyaya mo, namamangha sa kabutihan mo, namamangha sa haba ng iyong pasensya o Diyos. Tunay, napakatindi, grabe ng iyong biyaya, kabutihan sa amin. At lalo itong nagiging malinaw, o Diyos, kitang-kita dahil alam namin kung gaano naman din katindi ang aming kakulangan sa kabanalan, sa pagmamahal, sa iyo, sa isa't isa. Nawa, o Diyos, ay patawarin mo kami sa mga pagkukulang at kasalanan namin. Tulungan mo kami na lalo pang maging masidihi sa gawain ng kabanalan. Tulungan mo kami na lalo pang maging masumikap sa aming pong paglago sa pananampalataya. Muli, o Diyos, amin pong inaamin na ang aming mga pagkakasala laban sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami na just yung gawa ng aming kamay, kundi maging mga salita ng aming bibig at mga kaisipan at nasa ng aming puso na hindi namin nabantayan. Ay nawa, Panginoon, ay tulungan mo kami na lalo pang maging masikap at maging mapagbantay, Panginoon. Lord, sa aming pong pag-aaral ngayon, aming pong hinihiling na tulungan mo kami, bigyan mo kami ng bukas na puso't isipan. Again, hindi namin layunin na magdagdagan lang kami ng impormasyon, kung hindi, Panginoon, ito'y maging instrumento mo para sa aming transformasyon, upang lalo kaming mahubog sa wangis ng aming Panginoong Hesukristo. And Lord, we ask again your mercy para sa aming mga kapatid, ang Paule family, sa birthday po ni Kuya Charles. Salamat po sa iyong katapatan sa biyahe at operasyon ng kapatid po ni Brother Dave tomorrow. Mahabag ka at maging sa karamdaman at patuloy na iniinda ni Brother Dave. Tulungan mo po siya. And also ang Dinong family, Baby Pia, Panginoon, kahabagan mo po ang batang ito. Tulungan mo po ang kanilang pong pamilya.
Provide mo po nawa ang kanilang mga pangangailangan at patuloy mo po silang bigyan ng wisdom at kapayapaan na nanggagaling sa iyo. Nawa, kami bilang iglesia, Panginoon, patuloy na sama-sama, magtulong-tulong, magmahalan sa isa't isa at patuloy kami maging daluyan ng iyong mga pagpapala. Salamat po sa lahat ng ito. Salamat na meron kaming panahon upang mag-aral ng iyong salita at nawa maluwalhati ka po namin. At lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So dumako ho tayo sa ating pinaka-lesson ngayong hapon. And again, we are on our lesson number 10 about the doctrine of the Holy Spirit. We will spend considerable amount of time sa ilang mga reviews dahil gusto kong hindi ito madalas na ituturo sa maraming mga churches. If I will recall, yung mga past experience from different churches, hindi ito madalas nabibigyan pansin. And yes, maaaring ang mga Kristiyano will give general agreement, pero yung knowledge about the details and yung outworking ng paano gumagawa ang banal na spirito sa buong sanlilikha ay hindi masyadong nabibigyan niya ho ng pansin. So review natin, pag-aralan natin ang name ng Holy Spirit, personality and deity, and I hope we are very much convinced sa katotohanan na ito, and then yung relationship of the Holy Spirit within the Godhead, the Father, the Son, the Holy Spirit, and being divine. The Holy Spirit is of one substance and the same is of one and same substance, equal in power, eternity, and attribute with Father and the Son. So hindi iba ang kanyang substance, hindi siya mas mababa sa anumang katangian kumpara sa Ama at sa Anak. Pero as we have seen, there is the reality of the procession, or yung reality ng subordination, at that is not because of their substance or hierarchy, but more on their office, yung kanilang gawain. So muli ay makikita natin na nandun yung ganda, nandun yung perfectong relationship between the Godhead, the three persons in the Godhead ay napakaganda. Then pinag-aralan natin yung equality with the Father and with the Son, pero nandun pa rin yung distinction. We reject modalism, it's a heresy. And then yung procession, again, sinugo ng Ama sa pangalan ng Anak ang banal na Espiritu. And then dito tayo natapos last time, the work of the Holy Spirit in the world. As we have said, the Holy Spirit is very much active sa buong mundo. Hindi lamang tuwing linggo na mayroong mga services, hindi lamang tuwing oras ng himala siya active. Siya ay active every time, anytime, all over creation. So the Holy Spirit, as the executive person of the Godhead, is involved in all the works of God in His creation, and God is always involved in the work of God's providence. Yung kamay ng Diyos sa lahat ng kanyang nilikha, not just in the human realm, but also in the plant kingdom, in the animal kingdom, in the sea life, and everything in creation. Nandun yung providensya ng Diyos, therefore nandoon yung kilos at gawa ng banal na Espiritu. The Spirit's involvement in creation, nabasa natin yan, Genesis 1:1, Genesis 1:3, or 1:2, and yung sinabi ni Job, the Spirit of God created me, and then the origin and the sustenance of life, be it plant life or animal life, it's all or attributed to the Spirit. Physical or spiritual life, lahat ay galing sa banal na Espiritu. So malinaw yan sa salita ng Panginoon. Point, in the realm of nature, as much as in the religious realm, it is the Spirit who gives and sustains life. So again, nakita natin na ang banal na Espiritu ay involved sa buhay, not just in the spiritual life. Hindi lamang siya nagsusustento, hindi lamang siya nagsimula, pinanganak niya tayong muli, kundi siya nagsusustento ng ating spiritual na buhay. But not just of the spiritual realm, but also in the physical realm. The very fact na humihinga pa rin tayo ngayon, just take time to let it sink in. Nandun ang habag, ang biyaya, ang kabutihan ng banal na Espiritu, ang aktibidad ng banal na Espiritu na nagsusustento sa atin. And not just yung nagsusustain, but also in the ending of that life. Pag dumarating yung pagkatapos ng buhay o pagtatapos ng buhay, dahil doon pa rin. Hindi ito nasa labas ng gawa o ng kamay ng Panginoon o ng kilos ng banal na Espiritu.
Well, pinag-aralan natin yung common grace. Nimulan natin last Sunday o last week also na nandito yung realidad. Ang tao ay totally depraved. That is, ang buong tao, walang parte ng tao na hindi apektado ng ang kanyang isip, ang kanyang puso, ang kanyang pagdanasa, maging ang kanyang katawan, ang kanyang pagmamahal, lahat ang buong pagkatao ay apektado ng kasalanan. Pero sa kabila na ang tao ay apektado sa kabuuan niya ng kasalanan, posible pa rin ang masaya at mabuting buhay dito sa mundong ito na puno ng kasalanan. So, happy and good life is still possible in this fallen world and in the community of sinful men. So, that's staggering. Actually, pag pinag-isipan natin mga kapatid, ang buong komunidad ay komunidad ng mga taong makasalanan, pero kakakitaan mo pa rin ng magbuti, ng maganda, mayroon pa rin masaya. Well, again, kamakailan lang natapos kami ni Brother Chad at ni Sister Claire sa premarital counseling, at isa sa mga reminder na didiinan ko, sabi ko, gano'n man kaganda, gano'n man kapogi ang iyong papakasalan, yan ay isang makasalanan. Magpapakasal ka sa isang makasalanan. So, ang punto, dalawang makasalanan ay magsasama sa isang bahay. And what is amazing ay hindi nagkakaroon ng problema. Ang amazing ay merong mga araw na masaya at maganda. Yun yung nakakamangha. At hindi yun dahil sa busilak na kalooban ng tao, dahil wala. So again, yung realidad ng pagiging makasalan ng tao ay nahandun pa rin ang posibilidad ng kasiyahan at kagandahan at kasarapan. And that is of God's grace, not because of man's goodness. Ito ay biyaya ng Panginoon. The question of theodicy, at ito'y madalas na pumapasok pag pinag-uusapan ang patungkol sa Diyos and the so-called problem of evil, which is not really a problem, na sabi nila, well, kung merong Diyos na makapangyarihan at mabuti, bakit may masama? Well, may masama, ibig sabihin, ang Diyos ay hindi mabuti, pero makapangyarihan, or ang Diyos ay mabuti, pero hindi siya makapangyarihan, hindi niya kayang pigilan. Well, actually, at ang ginagawa nila is the existence of evil negates the existence of God. Yun ang sinusubukan nilang palabasin. Walang Diyos kasi may kasamaan. Well, actually, pag pinag-aralan mo, kung merong kasamaan, merong kabutihan. At kung merong kasamaan, kabutihan, merong standard. At kung merong standard, merong nagbigay ng standard. At doon ka babalik, sino yun? Ang Diyos pa rin. So the existence of evil necessitates the existence of God. That is, merong standard, meron nagbigay, at meron nagsasabi kung alin ang mabuti at alin ang masama. So that's another topic for a different time. Nevertheless, ito ay yung tinatawag nga the question of theodicy, at ang sagot ho dyan, God is good but not powerful enough, or God is powerful but not good enough, sabi ng mga laban sa ayaw maniwala sa Diyos. Pero ang tamang tanong, as we have learned from Body Backham, if you remember the long quotation last time, God is good, righteous and holy. Yun yung ibig sabihin. Pag sinabi natin, ang God is good, He is righteous and holy, and man is sinful. How is it that sinful man can still experience good things and happiness in this life? Paano nangyayaring hindi lang basta tayo hindi pa namamatay, sabi nga ni Bonnie, hindi pa bumubukas ang lupa at nilalamon tayong buo. Hindi lang yun, nakakaranas tayo ng mabuti at kasiyahan sa buhay na ito sa kabila ng ang Diyos ay mabuti. And mag sinabi natin mabuti, hindi minsan yung mabuti nagpapalagpas, hindi ganun ang Diyos. Kundi mabuti, matuwid siya at banal, at ang tao ay makasalanan. Yun yung mas nakakabangha. Hindi nakakamangha yung may masamang nangyayari dahil ang tao ay masama. Hindi yun ang nakakamangha. Ang nakakamangha ay may mabuti pa rin nangyayari. May masaya pa rin nangyayari ang mararanasan ng tao sa kabila ng tao ay makasalanan. At yun ay biyaya ng Panginoon. Paano ito nangyayari? God, by the Holy Spirit, operates in certain ways among the unbelievers, even among unbelievers, to maintain a level of blessedness and goodness amidst natural evil. Again, ang tao ay totally depraved. Nandun pa rin ang kilos ng banal na spirito, as many theologians put it, short of regeneration. Yung kilos ng banal na spirito na hindi nagliligtas, yung pangapagawa ng banal na spirito na hindi nagliligtas sa kanila, handun pa rin yung biyaya ng Panginoon.
And ang tawag dyan is God's common grace. Sabi nga ni Louis Berkhoff in defining common grace, letter A, those general operations of the Holy Spirit whereby He, without renewing the heart or regeneration, exercises such a moral influence on man that sin is restrained, order is maintained in social life, and civil righteousness is promoted. Bakit hindi lahat kasing sama ni Hitler or ni Pol Pot? If you know history, bakit hindi ganun lahat ng presidente? Ba't hindi lahat na ganun ng namumuno sa mga bansa? Well, again, merong restraining grace ang Panginoon. Merong operation pa rin ng Holy Spirit na nag-i-influence sa tao na nagre-restrain sa kasalanan. And then letter B, hindi lamang yun, those general blessings which God imparts to all men without any distinction or as He sees fit. That the general blessings, the general goodness ng Panginoon, as we will see a little bit later. So, moral restraints or restraining evil, yung restraint sa kasamaan, yung restraint sa kasalanan, na handod ng gawa ng Panginoon. In light of man's pervasive depravity, the ongoing human history, cultural development, and advancement of common virtue are reliant on the operation of God's common grace. Again, in light of man's pervasive depravity, kung paanong inilarawan ng Diyos ang kasamaan ng tao. Paano nangyayari na meron pa rin history? Hindi pa nauubos ang tao. Merong cultural development. Merong advancement of common virtue. Meron pa rin kabutihan na nakikita kahit doon sa mga taga-tribo o doon sa mga even among those who denies God, ng mga atheists, meron ka pa rin maobserbahan na nakabutihan. Well, it is because of God's common grace. Despite the fact that all individuals are inherently dead in trespasses and sins, God has not ceased the general workings of His Spirit among them. Again, general, it is among all, no exemption. Ang Espiritu ay gumagawa sa lahat ng tao, sa lahat ng nilikha ng Diyos, sa kabila ng nahandunan pa rin ng pagiging makasalanan ng tao. For example, dito napakalinaw nung pag-restrain ng Diyos sa kasalanan. If you remember, itong si Abimelech, kinuha niya si Sarah dahil sabi ni Abraham, sila ay magkapatid lang. Sabihin mo, Sarah, magkapatid lang. Well, so anong ginawa ni Abimelech? Magkapatid lang pala. Pwede maging akin to. At kinuha niya para sa kanya. Kinuha niya, this is a pagan king, at talamak ang polygamy, dun sa time na yon, at gusto niyang maging ganyan si Sarah, kaya niya kinuha si Sarah. Pero ang sabi ng salita ng Diyos ay hindi niya ginalaw si Sarah. Hindi niya ginalaw si Sarah. At nung sinabi ni King Abimelech sa Diyos, Lord, paparusahan mo ba yung matuwid na bayan? Hindi ba sabi nila, sila ay magkapatid lamang, kaya ako nga siya kinuha? At ang tugon ng Panginoon kay Abimelech, and God said unto him in a dream, Yea, I know that thou didst in the integrity of thine heart, for I also withheld thee from sinning against me. Therefore suffered I thee not to touch. Di ko pinahintulutan na hawakan mo siya. And yung touch dyan, parang sa 1 Corinthians chapter 7, ay hindi lang basta touch na hindi na touch na skin contact, but rather that meron niya sexual tone. Meron niyang tonong sexual. So, wala kang nagawang sexual sa kanya. Why? Because I restrained din. Now, hindi dinitalye sa atin kung paano siya na-restrain ng Panginoon. Hindi naging busy si Abimelech with all the managerial na dapat niyang gawin doon sa kanyang kinakasakupan. Maaaring pagod siya o whatever reason. But God said, I withheld thee. I withheld thee. And again, it is very much staggering to try to think. Subukan lang natin isipin how much evil God is withholding men from doing. Again, patay sa kasalanan ng tao, alipin sa kasalanan ng tao, ayaw ng tao sa liwanag, gusto niya dilim. Man loved darkness rather than light, for his deeds were evil. Kung paano, sa family Bible reading po namin, nandun kami sa kwento ni Noah, kung paano dinescribe ng salita ng Diyos ang mga tao sa panahon ni Noah. The thoughts of men are evil continually.
Pero again, nandun yung pag-restrain ng Panginoon. God uses different means to provide restraints over the wickedness of men. Meron tayong makikita na iba't ibang mga means. For example, government, Romans 13, nandun yung sword to put fear dun sa mga gustong gumawa ng masama. So it restrains. Parents, yung mga magulang na again, binigyan ng katungkulan na disiplinahin yung kailang mga anak. It restrains yung mga batas. And even pain, takot kang masaktan. Alam mong pwede kang mapahiya, pwede kang masaktan, or karoon na mag-incur ka ng damage, whatever, financial, or integral, or damage, kaya consequence, fear of consequences. Kaya hindi mo So muli, itong mga bagay na ito ay bahagi ng restraining grace ng Panginoon. Kaya ang mga tao ay hindi tuloy-tuloy sa pagdausdos. At nakakatakot ay kapag ang mga tao ay pinahintulutan na ng Diyos. Yan ang gusto nyo, o sige, as stated sa Romans chapter 1, God gave them up. God gave them up. At lalo na kung ang mga tao, imbis na ang batas ay maging pansansala sa kasalanan, ay ginagawa pa ang mga batas na pangprotekta sa kasalanan, as we are seeing sa mga Western countries, primarily sa US, sa halimbawa ay ang LGBTQIA++, mga batas na nakaprotekta dito. That's why dumadausdos, bumubulusok, particularly in that area, ang bansa na iyon. So muli, yung mga restraints ay inalis nila. Nakakatakot yung ganong kalagayan. At again, isa sa pinoint out, na napanood akong pinoint out tong isang mag-asawa silang Kristiyano, pinoint out nila ay ang more or less 100 taong pagbabawal sa Amerika na paluin ng mga bata. Ngayon, anong klaseng henerasyon ngayon ang lumabas? So again, that restraining grace of a parental discipline, inalis nila. Wow, anong klaseng dos-dos sa kasamaan ang nangyayari. So muli, we can go on sa marami pang mga illustrations, but I hope we're getting the point na even these things na naobserbahan natin, maging sa ating sariling buhay, sa ating paligid, we can see God's grace. We can be thankful to God. Sa kabila ng ating gobyerno ay maraming problema, at maraming problema ang ating gobyerno. Kamakailan nakakita ako ng number 1 ng Philippines, number 1 sa Pogo. Sa gambling, nanguna ang Pilipinas. Oh no. Pero kahit sa kabila ng yon ay meron pa rin, yes, we can still thank God. Meron pa rin kahit paano law and order na nagre-restrain. Just imagine kung isang araw na wala ang gobyerno. What a chaos. So we can still be thankful sa presensya. Yes, not perfect, far from perfect, but we can still be thankful sa grace ng Diyos na yan. Next, the preservation of religious and moral sense. Again, hindi lamang mga restraining grace from the outside, kundi meron pa rin restraining grace from the inside. Romans chapter 2, verse number 15, ang sabi, which show, verse 14, for when the Gentiles which have not the law, wala silang kautusan, wala silang salita ng Diyos, do by nature the things contained in the law. Meron sila, pag inobserbahan mo ang mga tao outside Israel, nung time na yon, meron silang kaayusan, meron silang civility, merong na hukay na ang tawag is the Code of Hammurabi. These are mga moral codes na kung saan makikita na meron tong resemblance sa ilang mga sinabi ng salita ng Diyos patungkol sa mga batas o pakikitungo sa kapwa, maging ang mga Chinese, halimbawa yung law ni Confucius, yung golden rule ni Confucius, do not do unto others what you don't want others to do unto you. And again, merong resemblance. Bakit? Saan nanggagaling yun? Well, ang sabi, bakit meron noon? Which show the work of the law written in their hearts. Because God has written in His law in the hearts of men. Pasulat ito. Pwede itong maging manhid, pwede itong baliwalain, pero nahandoon ang gawa. So again, this is another restraining na biyaya ng Diyos sa tao na inilagay niya yun sa puso ng tao.
Result, this produces external morality and civil good, even Christian behavior among unbelievers. So pag tumingin tayo, yes, all throughout history, we can observe people na maaaring hindi sila Kristiyano, even atheists, in fact, mga hindi naniniwala sa Diyos. Na makakakita ka ng maaari makaobserba ka ng external morality, meron kang kabutihang makikita sa kanila, meron kang makikitang pagtulong sa kapwa, meron kang makikitang even Christian behavior. Every week nagpupunta sa simbahan, every week sinasabi na gabi-gabi nagpe-pray pa rin naman. So merong Christian behavior even among unbelievers because the law of God is written in their hearts. Maybe nandiyan yung tulong ng mga tradisyon, kinalakihan, and so on, lalo na sa ating bansa bilang generally a Catholic nation. Meron tayong mga so again, makikita ho natin na in a way we can, yes, pagdating sa salvation, malaking problema, in a way we can be thankful sa Panginoon na hindi ganung kalakas ang pasok agad ng LGBT, hindi ganun ng same-sex marriage, ng divorce, so on. Why? Because again, in the grace of God, sa providensya niya sa ating bansa, andun yung large pangalan nito, large effect ng tradition ng Roman Catholicism. So, with all that, ay pwede natin makita, maobserbahan ang mga gitong bagay maging sa buhay ng mga hindi mananampalataya. So that is a wonderful thing in itself. Ang atheist ay maaari magprotesta, man can be good even if he does not believe in God. And the answer to that is yes, man can be quote-unquote good apart from the knowledge of God, but this cannot make him truly good and never godly. Yes, pwedeng maging quote-unquote mabuti. Pero ang pamantayan noon ay ang pamantayan ng tao at hindi ito papasa sa pamantayan ng Diyos. General blessings, as we have read last time, siguro for the sake of time, talo tayo sa verse 45, that ye may be the children of your Father which is in heaven, for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. Yan, pag umisikat ang araw, pati mga hindi Kristiyano, nasisinagan ng araw. Pag umuulan, pati yung bukid ng mga hindi Kristiyano, nalalagyan ng tubig ulan. So muli, ganun kabuti yung general blessing, common grace ng Panginoon sa marami. Psalm 145 verse 9, the Lord is good to all, and His mercy is over all that He has made. Again, hindi lamang ito sa mga tao, even in the animal realm, even in the plant realm, even in under the sea, lahat ng ito, mga hayop, mga mangha tayo. So again, pag naunawaan natin ito at napaalalahanan tayo nito, we can look around. Even tomorrow, pwede ka lumabas bukas, pagtingin mo may ibon, wow! Just you can appreciate God's hand, God's goodness. Nakakita ka ng ibon, tumutuka-tuka, wow! God is good. Binigyan niya ng makakain itong ibon na ito. Or whatever na maaaring sinupply ng Panginoon sa kanyang mga nilikha, again, hindi lamang mga tao. So, what a wonderful thing na makikita ho natin na ang kamay ng Diyos sa lahat ng bagay. So, we can really look around and thank God, and glorify God, at ma-amaze tayo sa kamay, sa kabutihan ng Diyos sa lahat ng mga nilikha niya. Acts 14 verse 16, who in time past suffered all nations to walk in their own ways, nevertheless he left not himself without witness, in that he did good and gave us rain from heaven and fruitful season, filling our hearts with food and gladness. Even babalikan natin kahit tong hindi pa tayo mga mananampalataya, there were times na puno ng kasiyahan. Kung kayo hindi pa mananampalataya, nakakasal kayo ng yung misis, I hope puno ng kasiyahan. Kapag yung experience na yan, again, may mga time, nandun yung provision ng Panginoon, dumating yung bata, nandun yung gladness, dumating yung anak, hindi pa kayo mananampalataya, we experience those things.
paano? Makasalanan tayo through and through. Yan, ang Diyos, sabi dito, in that He did good and gave us rain. He, God. So in effect, like example kahapon, birthday ho ng pamangkin ko si Joanna Faith. Pupunta kami sa MOA. And pag tumingin ka sa paligid, there are people enjoying. Nandun kami sa may skating rink, ice skating rink. There are people enjoying. God is good. God is good. So, kita natin na even in those things, ay pwede nating maluwalhati, ma-appreciate, mapuri ang Panginoon kahit sa buhay ng mga hindi mananampalataya. So, again, nakakamanghalang. And hopefully, itong katotohanan na ito ay magbigyan ng mas liwanag sa atin para mas ma-appreciate ang kabutihan ng kamay ng Panginoon. The Spirit and the incarnate Word, and that is the Lord Jesus Christ. So, again, the Spirit and the world, nakita natin na tayo natapos, He is very much involved in the whole world, in all of creation, in God's providence, na handod ng kilos ng banal na Espiritu. Now, mas magiging particular, not in the world, but in the Word, particularly the incarnate Word, ang ating Panginoong Jesus. So, one of the Spirit's primary work is to glorify the Son. Ito yung isa sa mga binigyan natin ng punto way back, maybe sa lesson number 2 or 3 natin about the Holy Spirit, and even in the church ng pinag-aralan natin ang doctrine ng the Holy Spirit. Ang pangunahin, isa sa mga pangunahing gawain ng banal na Espiritu ay luwalhatiin si Kristo. Sinabi mismo ni Jesus yan sa John 16 verse 14, He, the Holy Spirit, shall glorify me. The Holy Spirit will glorify Christ. For He shall receive of mine and shall show it unto you. And the point and the truth na ating pinagkaulit-ulit, the Holy Spirit is most active where Christ is most glorified. Kung saan mas nag-glorify si Kristo, mas naipapangaral si Kristo, mas naitataas si Kristo, yun ang ebidensya ng presensya at gawa ng banal na Espiritu. Na nakikita si Kristo sa buhay ng mga mananampalataya, na ibabahagi si Kristo sa pamamagitan ng pag-advance ng gospel. Doon makikita ang aktibidad ng banal na Espiritu, dahil yun ang gawain niya, to glorify Christ. Hindi yung may mga nanginginig, bumubula ang bibig, tumatawang, hindi kontrolado, gumugulong, whatever. Hindi yun ang senyales ng puspos ng banal na Espiritu. Kung hindi, if there's more of Christ, that's most probably the best evidence that there is more of the presence at pagkilos at gawa ng banal na Espiritu sa iglesia, sa buhay ng mga mananampalataya. Here is the truth, that the Holy Spirit is very active in the life of and ministry of Jesus Christ. So, aktibo ang banal na Espiritu. Kung nyo naalala, Philippians chapter 2, ang Panginoong Jesus ay nagpakumbaba siya, hindi niya inalis ang kanyang pagiging Diyos sa kanyang pagpapakumbaba, o hindi siya ay nagbihis, siya ay nag-anyong alipin. So yung pagbibihis niya ng anyong alipin, in a sense, parang tinakpan yung kanyang pagiging Diyos. Hindi nawala, pero tinakpan ng pag-aanyong alipin. So lahat ng gawa ng Panginoong Kristo, yung mga himala, kapangyarihan na makikita natin in the Gospels, it's always through the work of the Holy Spirit, as we will see. Well, simulan natin sa pinakasimula, sa kanyang conception, kapanganakan, at paglaki. The Spirit is actively involved in the conception of Jesus Christ. Sa kanyang kapanganakan, malinaw ito, alam natin ito. Matthew 1:18, ang sabi ng anghel, now the birth of Jesus Christ was on this wise when his mother Mary was spoused to Joseph before they came together. Well, hindi pa pala ito. Sa Luke chapter 1 pala yung sabi ng anghel. Anong sabi ng salita ng Diyos? Nung bago magsama si Maria at si Jose, she was found with child of the Holy Ghost. Now, itong linyang ito, she was found with child of the Holy Ghost, this phrase is usually used for men who fathered children. She was with child of, para bang Sister Jonah, she is with child of Polito Jose. Ibig sabihin, anak po yun. So, narito makikita natin na ang banal na Espiritu ang siyang aktibong kumilos kay Maria
upang ipagbuntis ang ating Panginoong Hesukristo. Now, hindi to katulad ng mga Roman or Greek mythology na kung saan yung kanilang Diyos, gods, ay mag-aanyong tao and then magkakaroon ng sexual intercourse with women. Kaya ang magiging resulta ay demigods, just like si He-Man, just for example, or si Conan, kung nagkakamali ng tanda, or iba pang mga characters dyan sa Roman or Greek mythology. Paano ginawa ito ng Panginoon? Hindi sa pamamagitan ng ganon, yun ay good for Hollywood pero bad for theology. Sa Luke 1 verse 35 ang sabi, "And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore, also the holy thing which shall be born of thee shall be called the sons of God." Kung naalala niyo, bago sinabi ito ng anghel, verse 35, verse 34, nagtanong si Mary, paano mangyayari ito? Wala akong karanasan sa lalaki. Basically, ang sagot ng anghel sa kanya, huwag kang mag-alala, ang Diyos ang gagawa. Ang banal na Espiritu ang gagawa. Hindi ikaw, wala kang gagawin. Ang banal na Espiritu ang gagawa. The power of the high shall overshadow thee. At yung overshadow dyan, ang picture, parang i-encapsulate ka. Hindi ikaw, ang Diyos ang gagawa ng lahat. Para yung ipagbubuntis mo ay tatawaging ang anak ng Diyos. At kung nyo naalala, meron tayong lesson kung ano ang importansya ng virgin birth. And that is through the Holy Spirit. Ilan lamang sa mga importansya, I believe meron tayong 5 o 6 na binigay. Ito lamang yung 3. He is not the product of the will or the act of man. Hindi siya product ng kagustuhan ng tao, hindi siya product ng ginawa ng tao, kundi gawa ng Diyos at kalooban ng Diyos. He did not share in the original guilt of Adam. Hindi siya nagmana ng original sin ni Adan. The thing, sabi nga nung binasa natin kanina, the thing that shall be born of thee shall be called the Son. That holy thing. So banal, yung ipinanganak, is the Son of God. Then number 3, he has all the essential nature of humanity. At the same time, he is truly, fully man. Hindi siya half man, half God. No, he is truly, fully man. There's walang question. Kung alala niyo pinag-aralan sa 1 John chapter 1 verses 1 hanggang 2, sabi ni John, we saw, we heard, we touched, we observed, we handled the word of life. Totoong tao siya. Hindi siya mukha lang, totoong tao siya. Muli ay makita natin ito'y gawa ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng gawa ng Banal na Espiritu kay Maria. The Spirit is actively involved in Jesus' human development. Pinanganak na si Jesus. Wala tayong masyadong detalye tungkol sa kung ano nangyari doon, pero makikita natin na meron lang ilang statements ang Bible patungkol sa kabataan ni Jesus. And the child grew. Lumaki siya. And waxed strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. Okay, so, isa lang siguro masasabi na extraordinary ang ating Panginoong Kristo, yung kanyang kabataan. Andun yung kalakasan niya, filled with the Spirit. Andun yung wisdom. Ikakaiba ang batang ito. And the grace of God was upon him. Andun yung biyaya ng Panginoon sa kanya. The scripture is much silent with regards to Jesus' childhood and growing up days. Silent ang salita ng Panginoon. Meron lang pa ilan-ilan, lalo, for example, nung 12 years old siya, nagpunta sila sa templo, and then after doon, ang susunod na tagpo na ay yung 30 years old na siya noong siya binautismuhan ni Juan Bautista. Halos yun na yung mga susunod na tagpo. So, merong malaking mga parts at ang makikita natin na sigurado sa salita ng Panginoon, wala siyang kasalanan. Wala siyang kasalanan kahit isa. All throughout his young years, all throughout his even young adult, sa punto of vista natin, young adult years, wala siyang kasalanan. So, the child grew, waxed strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. So, mag-ingat lang tayo dahil silent ang Biblia sa kabataan ni Kristo. So, be careful of extra biblical sources that tries to provide information. Na mag-ingat ho kayo, lalo na yung mga Discovery Channel, National Geographic documentaries about, napaka grabing mga salaula na si Jesus daw ay
nagpunta sa ibang bansa, nagkaroon ng anak, at actually, yun daw si Mary Magdalene ay karelasyon ni Jesus, so on and so forth. So again, napaka-karumal-dumal na mga bagay na sinasabi nila patungkol kay. So be very very careful about that, lalo na kung ito ay mahagip ng ating mga kabataan. Luke 2 verse 52, and Jesus increased in wisdom and stature and favor with God and man. So again, nandun yung pag-increase niya in wisdom, stature, naging physically speaking, in favor with God. Andun yung biyaya ng Panginoon sa kanya. Hindi lang yun, yung social life niya, ano? So again, maayos ang pakikitungo niya. Wala siyang record ng pangit at hindi maganda sa mga tao sa kanyang paligid. So he did really grow up in more or less extraordinary way, walang kasalanan. So again, nakakamangha. It must be a sight to see kung paano itong batang itong si Jesus ay lumaki sa tahanan ni Mary at ni Joseph at nakipag-interact siya sa mga kapatid niyang darating na ipapanganak sa pagsasama ni Mary at ni Jose. So muli ay makita natin, doon pa rin yung involvement ng Holy Spirit gumagawa sa kanya. Now, pagdating sa baptism, temptation, and ministry, makikita natin lalo na sa bautismo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Christ was anointed with the Holy Spirit as God said kay John the Baptist, kung kanino mo makikita lalapag ang banal na Espiritu na parang kalapate, siya ang Mesiyas. So, yung hinihintay. At nakita nga yun ni John. Matthew 3 verse 16, and sayon Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. And lo, a voice from heaven saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. And we can say a lot of things, pero makikita natin talagang ang Mesiyas, ang Kristo, ay walang iba kung hindi itong si Jesus na taga Nazareth. This event marks the start of Jesus' formal introduction to his messianic ministry. Kung papasin natin, pagkatapos ng bautismo ni Juan, dun magsisimula ang ministeryo ng ating Panginoong Jesus sa kanyang pagtuturo, sa kanyang mga pangangaral, maging mga himala na kanyang gagawin ay doon magsisimula. Christ's victory over temptation is through the Spirit. This is right after his baptism. Kung maalala nyo, pagkatapos niya mabautismohan, tumaba sa kanyang banal na Espiritu, at ang sabi ng salita ng Diyos, ang banal na Espiritu ang nag-lead sa kanya dun sa ilang upang siya ay tuksuhin. Now, napakaganda lang na to keep in mind, yung unang Adan, tinukso, nahulog. Ang Israel, paulit-ulit nahulog. Pero ang pangalawang Adan, si Jesus. Lahat ng punto ay tinukso. Ngunit hindi nagkasal. Siya ay nagtagumpay. Hindi, napakaganda na katotohanan at napakahalagang katotohanan. The role of the Spirit, Luke 4 verse 1, malapit na po tayo matapos. And Jesus, being full of the Holy Ghost, returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. So he's full of the Holy Ghost, at ang banal na Espiritu ang dagdala sa kanya doon sa wilderness. And if you remember, there was a temptation, as we have said also, he was victorious. Siya nagtagumpay. Pagdating sa verse 13, and when the devil had ended all the temptation, he departed from him for a season. I cannot forget yung sinabi nung first time ko narinig ito mula sa isang pastor. Hindi ibig sabihin hindi na siya tinukso ulit. For a season. Ilang panahon. Iniwanag muna siya. Pero ang implication diyan ay dumating yung time na bumalik ulit, meron pa rin tuloy-tuloy na tukso ang banal na spirit, ang diablo sa ating Panginoong Hesus Kristo. Muli, pero makikita natin Jesus being full of the Holy Ghost. It is through the working, the power of the Holy Ghost, nagtagumpay si Jesus, namuhay siyang walang kasalanan. At yun ay hindi dahil sa kanyang sariling lakas, hindi sa lakas ng banal na Espiritu. And after the temptation, we see the Spirit actively involved in the earthly ministry of Christ. At doon yung paggawa ng banal na Espiritu sa ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo. And Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee. And there went out a fame of him throughout all the region round about. Bakit? Nagsimula na siyang mangaral, sila na siyang mag-ministry, gumawa ng mga himala at tanda, at
nandun yung kanyang kasikatan. Again, it is in the power of the Spirit. It is in the power of the Spirit. Jesus did all His deeds through the power of the Holy Spirit. Bakit? Kasi siya ay nasa kalagayan ng pagpapakumbaba. So, hindi niya sariling kapangyarihan. Ito ay sa kapangyarihan ng banal na Spirit. So, again, it's just amazing to think of that. Dahil nasa kalagayan siya ng pagpapakumbaba, hindi niya sariling kapangyarihan. Yung mga himala, hindi yun sariling kapangyarihan, kundi yun ay sa kapangyarihan at gawa ng banal na Spirit. Acts 10 verse 38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power. Again, the Holy Ghost and with power, who went out about doing good and healing all that were oppressed with the devil, for God was with him. Again, yung kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa buhay at gawa ng ating Panginoong Jesus. Point, the Spirit's presence, the life and ministry of Jesus is evidence that the Messiah has truly come. Ano ang ibig sabihin ito? Hindi ibig sabihin ito na mahina si Jesus. No. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Siya ay nagpakumbaba. Pero yung ebidensya ng banal na Espiritong nasa kanya ay ebidensya at nagsusumigaw siya nga ang Mesiyas at wala nang iba. At kung siya na ating Panginoon ay nakadepende sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, paano pa kaya tayo? Anong klaseng kayabangan meron kung dumedepende tayo sa ating sariling karunungan, sariling kalakasan, sariling kaalaman? Nawa, ito ay malayo sa atin. Mabilis lamang po, tingnan ko lang ho kung merong tanong sa ating comment section. Wala ho sa ating messenger, wala rin naman sa ating text message. Mula ho kay Brother Boy, sabi, kung hindi kinikilala ang Holy Spirit as God or one person in the Godhead, pwede kayang tunay na Kristiyano at ligtas yun? Yan, again, dito ho makakatulong. A very good question. Dito makakatulong yung nasabi ho natin nung minsan na narinig ko rin, na natutunan ko mula sa isang tagapagturo. There are things to be believed to be saved. And there are things not to be denied to as evidence that you are truly saved. May mga bagay na dapat sampalatayanan para ka maligtas. Mainly the gospel. Now, may mga bagay na hindi mo dapat i-deny para makita na talaga ikaw ay ligtas. At isa doon ay ang kadiyusan ng banal na Espiritu. Kapag ang isang tao ay deny ang pagiging Diyos ng banal na Espiritu, ito ay nagpapakita na siya ay talagang hindi ligtas. Hindi nawala ang kanyang kaligtasan kung hindi siya hindi ligtas nung una paman. Now, hopefully, baka mamaya dahil lang sa kakulangan, sa paliwanag, unti-unti, matutunan niya, matanggap niya. Pero kung ito ay talagang in denial, for example, ang in-embrace na katotohanan, o ang in-embrace na katuruan ay modalism. Again, that's heresy at walang kaligtasan sa pananampalataya. Kung may autistic at mongoloid, possible ba na may inborn abnormality din na bakla at tomboy, in case pwede hindi yun kasalanan pa? Hindi ho. Dahil again, ang all over the Bible, ang sin ng homosexuality ay kinategorize ng Bible as sin, hindi sickness. Hindi siya sickness. So kasalanan, at tinatawag ang mga tao na nasa ganong kalagayan na magsisi at manampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. So that is well clear sa salita ho ng Panginoon. Okay? So, hindi siya, okay, for example, bata pa lang, nandun na yung desire. Well, that desire should be repented of, should be extinguished, labanan, alisin, at pagsisihan sa biyaya at tulong ng Panginoon. Well, with that, ating pong tapusin ang ating pag-aaral sa ating panalangin. Let's pray. Panginoon namin Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa kabutihan mo, salamat sa katapatan mo, salamat sa salita mo, at kami namamangha, salamat sa paggawa mo, hindi lamang sa aming buhay, kundi sa buong iglesia, hindi lamang sa buong iglesia, kundi sa lahat ng iyong nilikha. Purihin ka, Panginoon. Nalaman namin ngayon na kahit anuman na masarap, masaya, masigla, at maganda na aming nararanasan, or kahit nasasaksihan, ito pa rin ay patunay, pakita ng biyaya mo, maging sa buhay ng mga hindi mananampalataya at makasalanan.
Lord, napakatindi ng iyong pasensya, napakasagana ng iyong kabutihan, grabe ang iyong kagandahang loob at tawa. Ito ay hindi maglayo, kundi lalong tumawag sa mga tao na magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo ng aming Panginoong Hesukristo. Samahan, tulungan mo kaming patuloy, Panginoon, sa lahat po ng aming gagawin. Tawa, O Diyos, ang mga katotohanan ito, hindi magpayabang, kundi magpakumbaba at lalo magtulak sa amin sa kabanalan. Lahat ng papuri ay sa iyo lamang. Dalangin natin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Muli po, maraming salamat. Dito tayo nagtatapos. God bless. Magandang gabi. See you this coming Lord's Day.